'di ba nagkaroon sila ng tinatawag na fare matrix na kung saan bumaba, ayan no, from 45 to 35 ang kinikita. Binaba na 10 piso. Oh. Tapos yung per kilometer from 7 naging 7 from 10. So ibinaba ng todo-todo. Nagrally ngayon etong NUFDR. Ano ho ito? Ito ho yung National Union of Food Delivery Riders. Nagrally ho sila noong October 25. Abay, bantakin mo. Alam nyo, nasa batas natin yan, na malaya ho ang bawat empleyado na magbigay ng kanilang opinion at hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin porket nagrally sila. Yan ho'y karapatan. Dapat silipin ho ng dole ito. Kasi ang ginawa daw, di umano, sabi dito, allegedly, sinuspend daw ng Grab etong mga sumali sa union, sumali doon sa mga nagrarally. Ibig sabihin, dahil siguro, monopoly, di ba? Alam naman po natin ang ginawa ng Grab, monopoly ho sila. Ayaw nyo sa amin, di wag, tanggalin namin kayo. Yun ang sinabi di umano nitong mga NUFDR. Sinabi nila, eto, sabi dito, talagang nag-suffer dito ay mga Grab driver, imbes na tugunan niya ang panawagan namin, sinuspinde. Yung iba, binan. Abay, walang niya po pala. According to Jerome Estrada, siguro ito yung NUFDR, sinabi nila na instead na sila ho ay pinakikinggan, basta pag nagrally ka, bawal. Abay, may diktador pala ho dyan. May martial law ba dyan sa Grab? Dinaig nyo pa yung yung diktador Sabi dito, sana po ay mapansin ito at mabigyan ng bawat isa ng tamang proseso sa pagtatanggal. Napaka-importante po kasi niyan. May protection po ang bawat empleyado na hindi basta-basta pwedeng tanggalin. Kailangan meron hong talagang dahilan at ginawang mali. At hindi mali ang sabihin mo ang iyong opinion at ipahiwatig mo na hindi ka sumasang-ayon. Hindi naman sila, nagtatrabaho pa rin naman po sila Ang punto lang dito, abay, para silang binusalan. Sabi dito, kasi kung basta-basta tatanggalin ng delivery rider, para saan po karapatan ng bawat isa? Sana nga po ito yung si John J. Chan, Riders NCR spokesperson, say they disapprove of this scheme because of loophole. Kapag nagkaroon ng surge rate, kapag umuulan, malakas ang bagyo, baha, mataas ang demand, pag bare months, nagkakaroon ng surge rate, tumataas. Yung presyo, yung binabayaran natin, yung mga sumasakay sa Grab, nagpapadeliver sa Grab, tumataas ang presyo. So yung pagtaas ng presyo sa delivery fee ay hindi siya tantamount sa pagtaas ng delivery fee ay hindi ho kumikita. Ang siste, di ba, kinikwento ko isang araw, kahit tumaas yung binabayaran ng mga customer ng Grab, sa Grab, yung Grab, ang pasahod nila sa rider nila hindi tumataas. Di ba kaya nga ho nila itinataas kasi supposedly mahirap magmotor, mahirap mag-ride o mag-drive dahil traffic during tag-ulan. Yun ang dahilan Nahihirapan yung rider and driver nila. Pero ang kumikita yung Grab lang. Hindi ho kumikita yung driver o yung rider. Baka walang niya din pala. Di ba? Grab naman. Ano ba yan? Naku, sobrang sana ho pansinin ho ito ng ng ating DOLE at saka itong DICT Sana kasi pinag-aaralan daw. Also said the Technical Working Group for Regulatory Division is still studying the fare matrix. Tagal nyo mag-aral May kasunduan na ata kayo ng Grab Kaya ang tagal ninyo mag-aral. Huwag naman ganyan. Alam nyo kung bakit? Pag nagkataon, bumaba ang kita ng Grab, riders and drivers,
baka mamaya umalis na yan dyan. Pag umalis dyan, ang magsasuffer niyan, publiko. Habang ang owner ng Grab kumikita dahil sa surge, di umano, baka kawawa naman po yung publiko niyan. Bakit? Kasi tumaas na nga yung, hindi ko nga alam kung kasama sa strategy ng Grab ito ha. Okay lang sila, umalis sila para kumonti lang ang driver. At pag kumonti ang driver, diba, alam naman po natin ng supply and demand. Pagka madami ang demand at konti ang supply, tataas yan. So pwede tayo magtaas. Kasi konti lang yung driver natin and rider natin. So magtataas tayo. Sino ho ba ang kumikita pag nagtaas? Yung Grab rider, driver o yung owner? Yung owner. Kaya nga hindi ko alam kung ang dahilan kaya hinahayaan nila di umano ay binaban o di kaya tinatanggal sa trabaho yung mga nagrarally, baka gusto nila na kumonti talaga yung driver at rider nila para kumonti ang supply habang dumadami ang demand during rush hour at alam naman natin, bare months na, dumadami ang feeling mayaman. Pag bare months, dumadami ang feeling mayaman. Tara, shopping tayo. Wala nang pera, shopping pa rin. Tara, magkape tayo. Grab tayo, punta ka tayong kape. Wala ka nang pera, sige pa ang kape. Di ba? Sabi tuloy ni Yozap, dapat palitan na name ng Grab. Ano na? Greedy na. Alam mo, understandable naman talaga Understandable naman talaga ang magtaas ng alam mo yun, during peak hours, yung rush hour. Okay lang naman, understandable kung magtaas sila. Pero dapat ang tumataas ang kita ng Grab rider at saka ng driver, di ba ho? Yun yung dapat. Hindi ang tumataas ang kita yung owner. Ang bihira. Di ba ho? Sana ho, Grab medyo bawas-bawasan nun yung vitamins. Bakit? Baka kasi baka lang hindi ako sure. Baka ang vitamins ng mga owner ng Grab anesthesia. Kasi wala ho silang pakiramdam sa mga nila, sa mga rider at mga driver nila, yung mga empleyado nila. Di ba ho? Baka naman bawasan nyo yung vitamins na yun. Kung yun ang tinitake nyo, ha? Kasi kawawa. Hindi, di ba? Matik na yan eh. Kung ikaw ay nasa isang negosyo, make sure you take care of your employees. Di ba? Kasi when you take care of your employees will take care of your customers. Ganun lang kasimple yun. Ano yan eh? Matik na ho yan. Kaya nga yung mga underpaid na mga, halimbawa, yung mga underpaid na mga sales lady o mga underpaid na mga waiter, yan yung mga pag may dumating na customer, para kang kulang na lang itaboy ka eh. Istorbo naman to sa pagte-text ko. Istorbo naman to sa pag-i-scroll ko. Kasi nga underpaid, di ba? Pero pag ang isang tao ay hindi underpaid, isang empleyado ay hindi underpaid, masayang magtatrabaho yan. Tama, mali? Di ba? Masayang magtatrabaho yan. Kaya nga yung mga taga-Japan mga taga-Japan, ang taas ng sahod ninyo, balita ko. Minimum ata dyan, 1,500 yen per hour. Yung mga minimum lang, ha? Di ba? Totoo. Kaya nga sila, pag nagsilbi sila sa tao, masaya sila, happy sila. Kasi mataas ang sahod kung paano kung burautin mo sahod yan, gawin mo 100 yen per hour. Baka ibato-bato na rin na nila yung mga plato dyan. Baka ganun.
Baka mamaya, baka ganun na nangyayari dyan sa Grab, kaya tuloy dumadami mainit ang ulo sa karsada ngayon. Hindi, di ba? Oh, kaya minsan, pansinin ninyo, ang daming mainit ang ulo sa karsada ngayon. Malay nyo, Grab driver yan. Bakit? Pambihira, ang taas-taas ng kakikita nila. Makikita nila yun ang taas ng bayad, pero yung kita ko, same pa din. Hindi, kayo maka-imagine ito. Halimbawa, ang kita mo sa isang biyahe mo halimbawa lang, hindi ako sure kung magkano sa 5 kilometro, halimbawa, kumikita ka na 100. Pag traffic, ang singil ng Grab, halimbawa lang tumataas, nagiging 500. Tapos ikaw, 100 pa rin ang kita mo. Mabibuisit ka talaga nun. Diba? Mabibuisit ka talaga nun. Bakit? Hindi dahil sa mukha kang pera. Nilalamangan ka Maintindihan mo kung hindi tumataas. Baka siguro hindi tinataas ng Grab dahil mahihirapan yung empleyado nila. Diba? Empleyado nila. Mahihirapan yung mga customer nila magbayad. Kaya lang nakikita mo tuwing rush hour, grabe, ang taas. Subukan nyo magpa-deliver ng rush hour. May memo pa sila doon during ganyan-ganyan. Mahirap, mabagal, ganyan. Kawawa Isipin nyo tumaas. Pero yung mga nagsisilbi sa kanila hindi tumataas. Anak ng weting, Diba? Sana naman po, Grab. Wag naman po tayo Grab lang ng Grab.